Hello and welcome once again sa Sir Jarrell TV. And kini ang inyong ubos nga alagad, si Pastor Arnold Jarrell. And magpadayon kita sa atong lesson number 2 sa atong doctrinal statement on series What We Believe and Why, no? And mahinungdanon kini tungod kay aron masayra nato ang atong ang pundasyon sa atong mga ginatuan. And nakita karon sa atong doctrinal statement number 2 and lesson number 2. And doctrinal statement says that we believe in the infallible verbal inspiration of the whole Bible, that the Bible is all sufficient rule of faith and practice. Sa Cebuano nga version mao kini atong hubad sa Cebuano, mao nga nagatuo kami nga ang Biblia ang pulong sa Dios nga gihatag kanato pinaagi sa balaang espiritu, mao ang atong giya sa pagkinabuhi. Kini ang tinubdan sa atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, no? Kini atong giya o nga atong source, no, mga kaigsunan. That's why makita nato nga ang pulong sa Dios malig-on nato nga pasukaranan sa atong pagtuo, mga kaigsunan. And let's open our Bible diya sa Book of Psalms, mga kaigsunan, and Psalms chapter 12, Psalms chapter 12 verse 1 to 8, mga kaigsunan, no? Ang atong focus diya, no, ang focus nato diya is in the book of Psalms chapter 12 6 to 7, but we will address it in a contextual way, mga kaigsunan, no? So we will read our main text, Psalms chapter 12 verse 6 to 7, mao kini ang giingon diha sa pulong sa Dios, no? Ingon diha, the words of the Lord are pure words, silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt, verse 7, thou shalt keep them, O Lord, and thou shalt preserve them from this generation forever, no? And tanaw nato siya sa Cebuano version, mga kaigsunan. Sa Cebuano version, ang kana nga pulong diya nagaingon nga ang pulong ni Jehova mao ang pulong nga putli, ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa ikapito kapilo. Verse 7, ikaw, O Jehova, magabantay kanila sa pagabantayan mo sila sa walay katapusan gikan ni ining kaliwatana, no? Diha na to makita, mga kaigsunan, that the word of God is very pure, mga kaigsunan. But in the entire context, no, tanaw na to sa entire context of our story diya sa from verse 1 to 5, mga kaigsunan, no? Diyan na to makita that the word of God, mga kaigsunan, is our help in moments, the darkest moment of a nation, mga kaigsunan, no? Ang pulong sa Dios mao ang atong masaligan, mga kaigsunan. Kay dili na to masaligan ng tao, ha? Atong tanan, mga kaigsunan, no? In verse 1, mga kaigsunan, to the chief musician upon Shimenes, Psalms of David, help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. No, makita nato diya, mga kaigsunan, sa Cebuano, mga kaigsunan, no, nga tabangi, O Jehova, kay ang tao nga Dios no nahurot, no?
there seems to be no godly men in the place, mga kaigsunan. Kay ang mga matinumanon nagakawagtang gikan sa tiliwala sa mga anak sa mga tao. And relate na to na siya, mga kaigsunan, na sa atong kapanahunan karon, mga kaigsunan, no, ang tao, they lost their trust, mga kaigsunan, no, sa atong mga mambabalaod because of corruption, because of mga kaigsunan, mga hunghingihong mga kaigsunan sa korupsyon, no? And diyan nato makita, mga kaigsunan, nga in the moment of corruption and darkness, ang refuge sa mga katawhan sa Dios mao ang pulong sa Dios, ang yang word, mga kaigsunan. Diha magikan ang atong help, mga kaigsunan, because ang pulong sa Dios mao ang atong nagatabang kanato, mga kaigsunan, in times of troubles, mga kaigsunan. Makita nato diha, mapansin nimo in the context from verse 1 to 5, mga kaigsunan, sa chapter 12. There is no more godly men, few people who believe the word of God, no? Mga tao nga wala na isalig sa ilang sa pulong sa Dios because of ungodly men rule, mga kaigsunan, no? And ay mga discouragement diha, no? Mamakita nato diha nga because of discouragement, because of makita nato, mga kaigsunan, nga mga dili maayo nga testimony of the leaders of the church, mga kaigsunan, no? Hurot ang mga goodly men, no? Remember na ko, mga kaigsunan, ang pagbisita nako sa seminary, no? Gibisit na ako dito na ay mga good men of the church nga nakita na ako dito, no? Sila Deacon and Pastor Joe Sabala, no? And also dito sila Deacon Mark, no? And those good men, no, nga mga pastors nga na met nako gahapon sa akong pagbisita dito sa Philippine Missionary Baptist Seminary nato diya sa Marfori, mga kaigsunan, no? And nalipay ko sa pag-visit, and dito sa atong context makita nato nga few good men, no? Ang mga tao sa Dios mismo, mga kaigsunan, ang naging cause sa kapandulan nga dilis na mutuo ang tao sa pulong sa Dios, because nahurot ang mga Dios nun, mga kaigsunan, ang mga matinumanon nagakawagtang gikan sa tiwala sa mga anak sa tao, mga kaigsunan. O makita nimo nga sila nagasulti og baka, no? Because of corruption, because of ungodly man, mga kaigsunan, not rightly dividing the word of truth, mga kaigsunan, nga nagasulti og bakak ang tagsa-tagsa kanila, og ang ilang mga silingan uban sa ngabil ulug-ulugon, mga kaigsunan. They use flattering words, mga kaigsunan, o inubanan sa kasing-kasing paling-paling, no? Nagasulti sila, mga kaigsunan, no? Diyan nato makita, mga kaigsunan, nga even in the time of David in the book of Psalms, mga kaigsunan, no? Nagakos og doubt, nagakos og discouragement ang mga dili maayo nga testimony, mga kaigsunan, and because of few people, no, nga mga tao nga they use the word of God, no, mga kaigsunan, using flattering words, mga ulug-ulugon, mga kaigsunan, ug idumanan sa ilang kasing-kasing pagpaling-paling, no? Makita nato, mga kaigsunan, nga even in our generations, no, na because of
of their philosophy, nagapaling-paling mga kaigsunan, no? Mapildi sa debate dito na po, balhin-balhin sila mga kaigsunan, wala sila fix nga teaching regarding the Word of God because nagapaling-paling mga kaigsunan, no? Di na ito makita, no? That the Word of God is our help and refuge in time mga kaigsunan if we are in doubt. Balik kita, gina-encourage kita sa Psalms chapter 12 verse 1 to 5 nga mo balik diha sa mga nahisulat sa balaang kasulatan. Nga siya, nga nagaingon tungod sa among dila mudaog kami, no? Because they are using their flattering words sa para mo daog sila, logic, no? Daog sila pirmi sa debate, mga kaigsunan. Mao nga mga gabil sa kaugalingon namo kinsa ba ang Ginoo sa ibabaw namo, no? Para they become lord of themselves, mga kaigsunan. Nahimo naging idol nila ilang mga kaugalingon because, no? Because they are proud, mga kaigsunan. Naging proud sila, no? Mao na nga makita na to diha nga tungod sa mga kabus, no, sa verse 5, no, gilupigan tungod sa panghupaw sa mga hangul aron karon mutindog ako, nagaingon si Jehova nga ibutang ko siya sa kasiguruhan og ang iyang gipangandoy, no? Ang Ginoo mismo, makita na ito mga kaigsunan, ang Ginoo mao ang naging present help nato in times of trouble, no? Nahimo natong refuge ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Mo na siya ang giingon diya sa atong verse, no, karon. And ma-relate nato na siya, mga kaigsunan, no? Again, ma-relate nato na siya sa atong kapanahunan. Let's read diya sa in the book of 2 Timothy, mga kaigsunan, no? Natay mabasa diha, mga kaigsunan, no? Nga ma-relate gyapon nato sa New Testament nga pastor, Old Testament man na siya, no? Naapod na siya nato nga ma-relate, no, nga sa Old Testament sa book of 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, mga kaigsunan, no? Makita na ito, mga kaigsunan, no, nga gipanagna, no, is in a form of prophecy, no, nga ingon din, no, and 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, this know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, mga kaigsunan, without natural affection, truce breaker, false accuser, incontinent, fierce, despiser of those that are good, no? Ilang ginadaot, they become traitors, no? Traitors, high-minded, lovers of pleasure than lovers of God, having from the godliness, but denying the power of such turn away. Ang yun sa balaang nga kasulatan, magpalayo kita ni anak, no? They become boasters because sa ilahang mga kabright, mga kaigsunan, no? They have all the ways, mga kaigsunan, and ang problema, they use flattering words, the same sa atong gibasa po, di ba? Makita nato itong gibasa sa Psalms chapter 12 verse 1 to 5, mga kaigsunan, no? The same siya, no? The same situation atong makita diha, mga kaigsunan. Atong tanawon, mga kaigsunan, sa Cebuano, mga kaigsunan, aron maklaro nato diha, mga kaigsunan, no? Apan may buluan mo kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang mga makalilisan nga panahon, no? I believe, mga kaigsunan, no,
na kita karon nga panahon, na kita karon sa panahon sa makalilisang nga panahon. Kaya ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon. No, they love themselves. No? Ang ilang gitanaw, ang ilang kahibalo, usahay mga kaigsunan nga mulampas ang ilang kahibalo to the point mga kaigsunan, no, nga sila nahilayo na sa pulong sa Dios. Verse 2, kaya ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, ang dakan palabihanon, mapasipadon, masukihon sa mga ginikanan. No, makita nato mga kaigsunan nga mga kabataan, kung dili nato sila ma-train from the Word of God, no, nahimo silang masukihon diha sa ilang mga ginikanan mga kaigsunan, og dili sila balaan, no. And diha, no, kung basahon nimo diha, no, ma-relate nato diha mga kaigsunan na ang mga tao nagsugod na og sulti sa ilang kaugalingon outside the authority of the Word of God. The corruption of the Word of God mga kaigsunan, nga they are using and misinterpreting the Word of God, using flattering words. Makita nimo nga nakita nato diha mga kaigsunan, no, and the words sa pulong sa Ginoo, no, they use proud things, philosophy, no, selfish, and makita nimo nga they oppress people, no. They look like religious outside, but they oppress the poor mga kaigsunan. So makita nato mga kaigsunan, no, ma-relate nato na siya sa atong kapanahunan karon mga kaigsunan, that in times, no, in times of trouble, according sa Psalms Psalms chapter 12 verse 1 to 5, that the Word of God is our help, no. Ang atong tabang diya, no, because the promise of God, no, that He will help His people mga kaigsunan, no. Mo kana no iyang promesa sa pulong sa Dios, that the Word of God is our help, our guide in times of darkness. Even though mga kaigsunan, ang kadaghanan, no, nagpalayo na sa pulong sa Dios, ang mga kaanakan sa Dios magapadayon sa pagbarug sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Because men become so very wise, no? Nahimo sila nga bright, nahimo sila nga very proud of themselves, and makita nimo mga kaigsunan, no, and they cause divisions among the churches. Mao na ang resulta mga kaigsunan when people become using flattering words. Makita nimo diha, they become pleasers of men rather than God mga kaigsunan. And makita nimo daghan na kayo, no, daghan na kayo na siya sa atong kapanahunan karon, and we are now at the front line sa atong gitawag nga perilous times mga kaigsunan. Mao nga gina-encourage kita nga mubalik back to our fundamentals, to the foundations of our beliefs mga kaigsunan about the Bible, no. And be careful also sa atong testimony, because of the testimony of mga kaigsunan, it causes doubt of the power of the Word of God mga kaigsunan. Ikaduha nga makita nato diha mga kaigsunan, diha makita nato sa atong verse, Psalms chapter 12 mga kaigsunan, in verse 6 to 7. Mo kana ang pinaka importante nato nga ma-discuss mga kaigsunan, no, that the Word of God can be trusted mga kaigsunan, nga ang pulong
masaligan gayud mga kaigsunan according sa atong nabasa diha, no? Ingon diha, no, nga ang pulong ni Huba mao ang pulong nga putli or pure mga kaigsunan, ug ingon pure as silver mga kaigsunan, no, sa lapi nga inulay diha sa husahasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa nakapito kapilo, no? It is purified and tested mga kaigsunan. Diyan nato makita, no, nga ang pulong sa Dios, no, ang pulong sa Dios nga the words of the Lord are pure words mga kaigsunan. And then also as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times, no, mo kana nga putli, it is pure, no. The word pure ang meaning niya in a literal sense, no, in a physical form without spot, no, or anything that is not true. So ang bala nga kasulatan, no, wala siya lama mga kaigsunan sa mga dili tinuod nga butang, because the word of God is pure. Sa Cebuano mong ginitawag nga putli ang pulong sa Dios, bugos, kompleto, no, ang pulong sa Dios. Ina atong ginagungitan nga 66 books, the inspired word of God, no, is complete, pure, kompleto, no, in a chemical sense, chemical pureness, no, speaks not mix, walay gisagol diha nga dili tinuod, no, but the elements, no, is unadulterated, wala gid siya sagol, it is pure, no human discrimination or bias, and also straightforward. Ibig sabihin, no, ang pulong sa Dios, no, bisan unsa sa kasakit mga kaigsunan, no, tungod kay kini pulong sa Dios, no, straightforward siya, wala siya ginatanaw diha nga ginadiscriminate or ginapalabi mga kaigsunan, wala, no, wala siya mga biases mo bitaw nga makita nato, no, kung atong nasubaybayan ang programa o kinabuhi sa katong si Charlie Kirk mga kaigsunan, no, kita nimo nga straightforward ang iyang mga sulti, no, walay pagdapig-dapig, no, pag ingon nga gikalagutan sa Dios ang mga butang sama sa mga transgenders, mga abortions nga issues mga kaigsunan, straightforward ang pulong sa Dios niya na mga kaigsunan nga dili ka na gikauyungan sa Dios mga kaigsunan, no. Di na to makita nga the word of God is pure mga kaigsunan, no. And Charlie Kirk is willing to die and give his life mga kaigsunan sa pagsulti sa kamatuoran, no. Muna nga yang challenge, no, siyang kaugalingon nga prove me wrong ato sa mga universities, no. Ang challenge po dato karon nga panahon mga kaigsunan, let's prove the Bible or the Word of God wrong mga kaigsunan, no. Kay sukad-sukad mga kaigsunan, the Word of God is pure mga kaigsunan. O it should not be added, wala kay dapat idugang, wala dapat nga kuhaon mga kaigsunan. Makita nato diha sa Revelation, mo kini atong mabasa diha in the book of Revelation chapter 22 verse 18 and 19. Ingon diha, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him plagues, no, mga tunglo that written in this book, no. Kung magdugang ka sa imong na siya warning, no,
nga mga silot, mga tunglo, plagues nga nahisulat din sa pulong sa Dios. And verse 19, if any man shall take away, kung bunalan ka sa Dios, kung nakaidugang og napo kay kuhaon, God will if any man will take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life. Kaon sa Diyos ang imong kinabuhi, out of the holy city, and from which written in this book, mga kaigsunan. Nginana ka precious ang pulong sa Dios nga dili pwede dugangan, dili pwede kuhaan, mga kaigsunan. It is precious as silver. Makita mga kaigsunan sa verse nato diya sa verse Psalms, no, sa Psalms chapter 12 verse 6, mga kaigsunan, no? Susama siya sa bililhon, mga kaigsunan, susama sa salapi o plata, no, or silver, no, in implication money, because during the time, mga kaigsunan, makita nato nga silver and gold is circulating susama sa atong kwarta karon, mga kaigsunan. So when we talk about the precious promises of God, no, gi-consider pod sa balaan nga kasulatan nga ang pulong sa Dios precious. Mabasa nato diya in the book of 2 Peter, mga kaigsunan. 2 Peter chapter 1 verse 4, no? In the book of 2 Peter chapter 1 verse 4, no? Di makita nato, whereby are given unto us, no, gihatag, no, kanato exceeding great and precious promises, by this ye might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Makita nato, mga kaigsunan, nga ang pulong sa Dios, no, is precious, no, mahinungdanon siya, and it will help us to become when it is help magatabang siya kanato sa pagkinabuhi sa Kristohanon, mahimong balaan ang atong kinaiya, no, diha, no, because of the word of God, mga kaigsunan, no, pinaagi sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon, no, when we the word of God is our strong foundation, mga kaigsunan, in times of when the world is in darkness. Makita nato nga murag hopeless, no, hopeless ang kalibutan because clouded ang atong trust, no, ang tao walay trust sa ilahang mga lawmakers, walay trust, and also sa mapanggobyerno nato karon, no. That's why people are shouting in the streets, mga kaigsunan, because of the lack of the trust. But ang kanindot, mga kaigsunan, no, ang pulong sa Dios, no, mao ang atong giya, mga kaigsunan, nga pasukaranan sa atong nga magalikay kanato, mga kaigsunan, diya sa corruption, mga kaigsunan. So kining mga panghitabo nato karon nag-remind kanato to go back to the Bible, mga kaigsunan, no? Go back sa atong passion diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Let's begin to pray for the Philippines, mga kaigsunan, no? Nga walay color, walay dapat nato makita nga color, walay makita nato din na political leaning, kundi seriously praying for our country, mga kaigsunan, no? Mao kana ang atong makita diha nga ang pulong sa Dios can be trusted, no, kung ang mga tao, mga kaigsunan, ang tao makita ginato, mga kaigsunan, no, nga ang tao is not perfect, no, because of pride, because of sin, no, tungod kay naapa kita sa atong no, nagka-cause of division in church. Kung naa ka diya sa panahon nga malibog ka, balik
balik sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan, and you will see, mga kaigsunan, the direction and guidance of the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan, no? Kaya hawaon nato ang atong pride, mga kaigsunan, no? That will cause divisions, no? They will accuse one another. Makita nimo diha, mga kaigsunan, accusations against accusations for one another. Makita nato diha ang competition in ministry, no? No, mawala na siya, mga kaigsunan, no? Kaya makita nato diya that the word of God is pure, mga kaigsunan, no? Wala siya ginadapigan, no? So balik ta sa common ground nato, mga kaigsunan, no? Ihawaon nato ang pride, mga kaigsunan. Ikatulo nato makita, mga kaigsunan, nga ang pulong sa Dios masaligan, no? Dili lang kaya ang pulong sa Dios nga masaligan, can be trusted, no? The word of God also tried and tested, no? Gisulayan siya, mga kaigsunan, no? In a literal word ya sa gitawag nga tried, mga kaigsunan, no? Tanaw nato diha, no? Kanang word nga tried, mga kaigsunan, sa atong text sa Psalms. The word of God, no, is pure, no, putli, and His word as silver tried, mga kaigsunan, no? Diyan nato makita ang word nga fused metal, no, or that is refined as goldsmith, no, and molten to purify and purge and to try. Gitestingan gid, mga kaigsunan, no? Gi-forge siya by fire, no? Makita nato diha nga kana nga sistema sama sa mga goldsmith, kana bitang nagahimo og mga nagatunaw og mga precious metals sama sa gold and silver, no? Nagagamit sila og mga hulmahan nga gihimo sa yuta, out of earth, out of clay, and then ilang i-purify, no, 7 times, no, ang maong precious metal, so that makita gayud ang kamatuuran. Mukod ka na ato makita diha sa atong sa Biblia nato, mga kaigsunan, na shows that the word of God is perfect because it was tried and tried and tried again, no, so that it will be pure, mga kaigsunan. Pinaagi sa experiences sa mga Kristohanon, sa mga textual nga pamaagi, no, nga gi-purge siya, gi-purify, no, gi-tried under textual criticism, no, ilang gi-scrutinize ang bawat pulong sa Dios, and also through the experience sa atong kinabuhi nga mas testingan ginato, no, in times of our trouble, mga kaigsunan, ginatagaan kita og kahigayunan sa testing sa iyang pulong, sa pagsulay, mga kaigsunan, sa mga promise sa Ginoo that God will provide in our lives. Makita natin. It is proven by history, ma-prove sa history. One of the great historian, respected historian, no, si Josephus, the most respected Jewish historian in Jesus' time, no, just one among the many, isa lamang sa mga kadaghanan nga mga otoridad, nga mga historiadors nga nag-testify, mga kaigsunan, nga ang balaan nga kasulatan, mga kaigsunan, no, matuod, mga kaigsunan, og natuman, mga kaigsunan, no. And diyan nato makita, mga kaigsunan, no, sa pulong sa Dios in the book of Psalms, another verse diya sa book of Psalms chapter 18 verse 30. No? For us his ways are perfect, no? The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those who trust him, no? Nindot kayo nga ang pulong sa Dios di ay, mga kaigsunan, no, tried and tested, no.
mahitungod sa Dios og ang iyang dalan, no, ang dalan hingpit, ang pulong ni Jehova inulay pure, siya mao ang taming mga kaigsunan sa tanan nga mga mudangop kaniya. So the word of God is our shield that will protect us mga kaigsunan from the corruption of this world mga kaigsunan, no? And also Jesus also testified that the word is truth mga kaigsunan. Makita nato in the book of John chapter 17 verse 17. Atong makita diya mga kaigsunan, atong basahon, no, nga the word of God, no, sanctify them. Ingon ni Jesus Christ sa John chapter 17 verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran mga kaigsunan, no? Mao kana nga balaanan mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios mao ang pasukaranan sa kamatuoran mga kaigsunan. Dili ang tulo ni pastor, dili ang sulti ni pastor, kundi ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Mao na diha nato makita nga the word of God is also inspired mga kaigsunan, no? Makita nato diha, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16 mga kaigsunan, no? Atong basahon sa English mga kaigsunan, no? Ingon dinhi, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tanaw na ito mga kaigsunan sa Cebuano version, no? Ingon diya 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios, no? Kini bugna sa Dios, dili bugna sa tao, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagmatuto sa pagkamatarong. Mao kana siya maoy matuto kanato sa pagkamatarong mga kaigsunan, no? Mao kini ang gimugna sa Dios, no? Mao kana the word inspiration literally means God breath, no? Ang Dios mao ang nag-provide niya na gininhawa sa Dios, like the Holy Spirit, and also breathe, that is truth. Pinaagi sa thoughts, no? Yang gi-implant diya sa atong hunahuna, pinaagi sa iyang pulong sa atong hunahuna, o siya mga servants, mga prophets, no? He breathed His Holy Spirit onto the hearts and inspired men of God mga kaigsunan, no? Mao nga makita nato diya, no? Example nato diya sa book of Matthew. In the book of Matthew, mao kini atong mabasa, Matthew chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4, no? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. No, dili kining pulong ato ang pulong, kundi magikan kini sa mouth of God. Maggula gikan sa baba sa Dios. That is God breath mga kaigsunan, no? Nga ang pulong sa Dios, no? Gikan gayud kaniya, mo itawag nga pulong sa Dios. 2 Peter, let's read the 2 Peter, and 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, mo kinatong mabasa, no?
knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of private interpretation. For the prophecy came not in the old times by the will of man, but by the holy men of God, spake as they were moved by the Holy Ghost. Mo kana ang pasabot sa inspiration. They were guided by the Holy Spirit. Giniyahan, dinihugan sa balaan nga espiritu. Mao nga namugna ang balaan nga kasulatan. Sa nahibuluan kini sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingong pagsaysay. Dili siya gikan sa kaugalingong nga pagsaysay. Verse 21, kay walay tagna nga moabot pinaagi sa kabubuton sa tao. No, dili kabubuton sa tao, kundi ang mga balaan, no, nga mga tao sa Dios nagsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. So they are led, no, gidala sila sa balaan kasulatan kung unsa ang dapat nilang nga isulat, no, mo kinang inspired word of God, no, mo kana siya mga kaigsunan nga gikinahanglan nato diha nga masayran that the word of God is the inspired word, mga kaigsunan, no. Let's read more verses, no. Diya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Which thing 1 Corinthians chapter 2 verse 13, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. No, diya mao kana ang makita nato nga batasan sa mga holy men of God nga nagsulat sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan, no, nga verse 13 nga ginasultihan ta usab dili sa mga pulong nga gitudlo sa kaalam sa tawhanon, dili tawhanon nga wisdom, kundi ang tinudlo sa espiritu sa pagsabot sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanon nga pulong. So they are comparing spiritual wisdom, mga kaigsunan, and spiritual word. Mao kana dapat atong batasan, mga kaigsunan, no? Kaya ang uban, mga kaigsunan, maayo kayo sa pagpanulti sa pulong sa Dios. They're good in logic, they're good in debates, but in spirit they have wrong spirit, mga kaigsunan. So we need to test the spirit to the spirit of the word of God, mga kaigsunan, no? Atong tukion, mga kaigsunan, pinagi din na, mga kaigsunan, no? Another verse from the book of Jeremiah, no? Tanaw na to, mga kaigsunan, aron mas masabta na to nga nganong ang word of God is inspired word of God. Dili kinigikan sa kaugalingon, kundi dihog giya sa balaan nga espiritu, mga kaigsunan. In prophet in the book of Jeremiah chapter 1 verse 9, mungkin niya atong mabasa, mga kaigsunan, no? The Lord, no, Jeremiah, then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. So ang mga prophets and the apostles and men of God who wrote the word of God, the Bible, mga kaigsunan, no? They were led by God, mga kaigsunan.
ang Ginoo mao ang nagbutang sa pulong, mga kaigsunan, sa nga dapat nila isulat. Mao kana ang pinakasimple nga pagpasabot sa divine inspiration, mga kaigsunan. Unya si Jehovah mituyod sa iyang kamot og mihikap sa akong baba, og si Jehovah miingon kanako, ania karon ako nagabutang sa akong mga pulong diha sa imong baba. Mga kaigsunan, we need to be reminded, no? Even we are not prophets, we are not mga authors of the Word of God. It is also reminded nga kita mga pastors, mga nagapangalagad diya sa pulong sa Dios, no? Kini nga mga pulong nga gibutang sa akong baba, pulong, no? Nga gikan sa Dios. We are only mouthpiece, mga kaigsunan, no? Of the Word of God, no? Dili kita mao ang interpreter or mga kaigsunan nga grabe na kayo kang mabanggitan. They have their own interpretations of the Word of God. O usahay, mga kaigsunan, na sobraan na, mga kaigsunan, and diyan na makita nimo nga wala na nga gugma, and makita nimo diya nga pride na ang mabilin, mga kaigsunan, and they become harden of their hearts, mga kaigsunan, and dili sila maminaw sa katarungan. They will pakigrantugi, makig-debate, mga kaigsunan, and makita nimo divisions among the churches. Makita nato diha, mga kaigsunan, no? So ang pulong is gidihog sa to. Pastors, no, we are reminded that we are only the mouthpiece of God, mga kaigsunan. We are not dapat nga wala diha ang atong pride, mga kaigsunan. We need to work with love, no? Work one another with love, no? Dili kita dapat mag-cause og divisions, mga kaigsunan, diha sa sulod sa iglesia, mga kaigsunan. And also the Word of God, no? The Word of God is also kita gigiya lang, gi-remind lang to sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, no? Na we are the mouthpiece of God, and we need to be careful. We need to we need to study the Word of God in order to speak the Word of God with clarity, mga kaigsunan, no? Mao kana nga makita nato diha. And another point nga makita nato diha, that sa verse 7 sa Psalms, no? Diya sa Psalms chapter 12, nga atong main text, mga kaigsunan, or main gitun nato diha nga verse, mga kaigsunan, no? And in the book of Psalms, balik ta sa Psalms chapter 12, mga kaigsunan, verse 7, no? Yun sa diha, no? Thou shalt keep them, O Lord, and shall preserve them from generation forever. Ang pulong sa Dios, no? Gibantayan sa Dios o ginaprotektahan sa Dios. Even also, kita na ito, God's people is promised to be preserved together with His Word. Ang iyang katawhan, panalipdan sa Dios o kauban po sa iyang pulong, mga kaigsunan, no? And it is also the same nga mabasa nato diha, mga kaigsunan, in the book of Matthew chapter 24 verse chapter 24 verse 35. Ingon sa diha, no? Matthew 24 verse 35, the heavens and the earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mga kaigsunan, no? Sa Cebuano, no? Matthew 24 verse 35, ang langit ug yuta moagi apan ang akong pulong dili mahanaw. Dili mahanaw ang pulong sa Dios. Gi-preserve sa Ginoo, no?
even though ang mga wicked men will proliferate or magkadaghan ang mga dautan, mga kaigsunan, or will become a trend. Makita nimo nga, makita na to diha mga kaigsunan nga murag naging trending, mga kaigsunan. Mao na nga makita nimo because of what happening sa atong nation, no, ang tanan mga memes o mga kang gusto na maging kontraktor kay gikapoy na sa ilang nga panginabuhi, mga kaigsunan, although dili maayo, mga kaigsunan, no, but still makita nato nga naging trend, mga kaigsunan. When corruption spread, mga kaigsunan, nag-remind ang pulong sa Dios that we can trust on the Word of God. Kung naging trend ang corruption sa atong palibot, mga kaigsunan, the Word of God, mao na lamang kana ang atong i-remind sa atong mga leaders to go back to the Word of God, because the Word of God is the only truth, mga kaigsunan. And our minds, sometimes in our minds, we are clouded, daga na kaayo og mga conflicting ideas, no, conflicting logic, mga kaigsunan, nga madungog nato sa mga magwawali, mga kaigsunan, and instead nga mabless ka, it will cause divisions among churches, no. Gina-encourage ang tanan nga mobalik, go back to the Word of God, because the Word of God, no, will teach us, no, the Word of God will give us hope and light in the darkness. No, the same struggle, mga kaigsunan, nga makita nato karon sa United States because of what happened sa preacher nga si leaders Turning Point US, mga kaigsunan, nga si Charlie Kirk, mga kaigsunan, no. The Word of God became the hope of the nation. Walay makita nga pag-asa diya sa government, walay makita nga kahayag diya sa control sa government, but it is more of the Word of God. Makita na ito, mga kaigsunan, ang paglaom nga ginabalik, gina-encourage sa kinabuhi ni Charlie Kirk, mga kaigsunan, nga ang matag usa o membro sa simbahan, mga kaigsunan, mubalik dapat gayud sa pulong sa Dios. Muna nga, in times of darkness, in times of confusion in our lives, we need to go back to the Word of God. The Bible, the basic instruction before leaving earth. So in conclusion, mga kaigsunan, God's Word is our help during dark times, or in the perilous times, in the times of evil. Gina-encourage, mga kaigsunan, nga mubalik kita ya sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. Mo ka na gina-invite ka mo ni Pastor Arnold sa uban ka na mo matag Sabado na kita prayer meeting, mga kaigsunan, diya, no, alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi, no. We need to go back to the Word of God and pray for the Philippines. And also diya, mga kaigsunan, no, nga in times, no, sa adlaw pod sa adlaw sa Domingo, doon na kita yung mga panimbahan natin, Sunday School alas 9, no, hangtod alas 10, unya alas 10 ta sa atong worship service, no, na alas 10 hangtod sa alas 11, alas 12, mga kaigsunan, atong worship service, mga kaigsunan, no. I hope that you are kung naamo dinhi sa Lubugan, Turil, mga kaigsunan, no, please come and join with us, and let's spread the word and grow in the Word of God, mga kaigsunan, because the Word of God is to be trusted, mga kaigsunan, no. Mga dapat saligan na to because it is divinely inspired, no, and 2 Timothy chapter 3 verse 16, no. And also diya makita na to, mga kaigsunan, in application na to, mga kaigsunan, in times of trouble, asa ba kita nagakuha sa atong help, no.
usahay no, ginauna nato mga kaigsunan, ang atong mga friends, ang atong resources ginatanaw nato mga kaigsunan. Sa karon si Pastor Arnold no, nagapray nga na ay resources, financial resources, but we seek first the kingdom of God mga kaigsunan, and also diha no, if it is mga kaigsunan nga for men no, nga kamusta ba ang atong pagtuon diha sa pulong sa Dios no, how do we trust the word of God, giunsa ba nato ang atong pagsalig diha sa pulong sa Dios. And kana mga kaigsunan atong ibilin diha nga mga applications and challenge na to prove the Bible is wrong and to take a stand mga kaigsunan sa atong faith mga kaigsunan, sa atong mga fundamental beliefs, and unite one with one another in love mga kaigsunan, instead of causing divisions, let's talk about the word of God, let's talk about what the word of God says mga kaigsunan, and we will unite together for the common cause of ginatawag nga preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. And daghang salamat, and once again kining inyong ubos nga lagad si Pastor Arnold Jarrell, and susunod na pod nga higayon we will study what we believe and why. Daghang salamat.